Magandang gabi sa inyong lahat. Ako naman po si Andre. 16 anyos pa lang ako nung mangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi. At aminado akong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin ito makalimutan at maipaliwanag. Mahilig magbakasyon ang pamilya ko kahit na hindi madalas. Pareho kasing abala sa trabaho ang mga magulang ko kaya kapag nagkakataong pareho silang walang pasok, sinisigurado nilang may mapupuntahan kami kahit 2 araw lang. Noong summer ng taon na yon, niyaya kami ng matagal ng kaibigan ni Mama na si Tita Liza na sumama sa isang mountain resort sa may bandang Tanay. Hindi yun yung typical na resort na may malalaking swimming pool at maingay na karaoke. Mas kilala yon dahil sa malamig na klima nito. Mga cabin na gawa sa kahoy, pine trees at tanawing puro bundok. Ang bawat cottage naman ay magkakahiwalay ng ilang mga metro kaya tahimik talaga ang paligid, lalong-lalo na kapag gabi. Kasama namin sina Mama, Papa, ako at ang nakababata kong kapatid na si Bea. Sa kabilang cottage naman nakatira sina Tita Liza at ang anak niyang si Nathan, 14 na taong gulang pa lang nung panahong yon. Magkasundo kami ni Nathan kahit 2 taon ang tanda ko sa kanya. Pareho kaming mahilig sa horror stories at madalas kaming nagpupuyat para manood ng mga nakakatakot na video sa YouTube. Pagdating namin sa resort, sobrang ganda ng lugar. Napapalibutan ito ng matataas na puno at sa umaga, halos natatakpan ng manipis na hamog ang buong bundok. May maliliit na ilaw sa gilid ng mga daan pero sapat lang para makita ang nilalakaran. At ang staff pa nga mismo ang nagsabi sa amin na huwag basta-basta lumabas kapag madaling araw dahil bukod sa madilim, madalas daw may mga maiilap na hayop na bumababa mula sa bundok. Akala namin normal lang na paalala iyon para sa kaligtasan ng mga bisita. Niwala sa isa sa amin ang nag-isip na magiging mahalaga pala ang sinabi niyang yon. Tatlong araw kaming halos walang ibang ginawa kundi ang maglaro, mag-bonfire, mag-ihaw ng pagkain at mag-picture. Pagdating ng gabi, napakatahimik ng buong resort. Ang maririnig mo lang ay ang tunog ng mga kuliglig, ang ihip ng hangin at minsan ang kaluskos ng mga dahon. Noong una, aaminin kong nakaka-relax ang pakiramdam. Pero habang tumatagal, napapansin kong may kakaiba ang katahimikan doon. Parang kapag huminto kang magsalita, mararamdaman mong may kung anong nakatingin sa'yo mula sa kadiliman ng kagubatan. At siyempre sinabi ko rin yun kay Nathan. Tinawanan niya lang ako at sinabing, kakapakinig mo yan kay Mangilaw Tales. Hindi ko na ito pinansin at ayoko ring magmukhang paranoid. At dumating na nga ang pang-4 at huling gabi namin sa resort. Dahil kinabukasan ay uuwi na kami, kaya nag-bonfire kami ulit ng 2 pamilya. Sa katunayan ay mahigit 11:00 na kami ng gabi bago natulog dahil nagkwentuhan pa ang mga matatanda. Pagod na pagod ako kaya akala ko mahimbing akong makakatulog hanggang mag-umaga. Pero bandang 2:30 ng madaling araw, nagising ako dahil narinig kong may kumakatok sa pinto ng cottage namin. Nang silipin ito ni Papa, si Tita Liza pala iyon. Medyo nag-aalala ang itsura niya. Naiwan daw sa cottage nila ang maintenance medicine ni Mama na hiniram niya kanina pagkatapos mag-bonfire. Hindi pwedeng ipagpabukas dahil kailangan iyong inumin ng Mama ko bago mag-umaga. Dahil ako nga lang ang gising na, sinabi ni Mama na samahan ko na lang siya dahil mabilis lang naman daw. Paglabas namin ng cottage, nadatna naming naghihintay na rin sina Tita Liza at Nathan. Magkakalapit lang ang mga cottage pero kailangan pa ring maglakad ng halos 3 o 4 na minuto dahil paikot ang daan. At habang naglalakad kami,
napansin kong mas madilim pala ang resort kaysa sa inaakala ko. Yung maliliit na poste ng ilaw na maliwanag sa gabi ay tila nanghihina kapag madaling araw. Ang pagitan ng bawat ilaw ay medyo malayo kaya may mga bahagi ng daan na halos puro anino lang ang makikita mo. Wala ring ibang tao sa labas kahit ang reception area ay tila patay na ang ilaw. Ang tanging kasama namin ay ang malamig na hangin na dumadampi sa balat at ang tunog ng mga kuliglig na parang walang tigil sa pagganta. Tahimik lang kaming naglalakad. Si Nathan lang ang paminsan-minsang bumubulong ng biro para mawala ang antok namin. Nang makarating kami sa bahaging napapalibutan ng mataas na pine tree, biglang tumigil si Mama. Napatingin siya sa kaliwa. Sumunod kaming lahat sa direksyon ng tingin niya. At napansin kong may makapal na mga palumpong doon na halos abot balikat ang taas. Sa una, akala ko hangin lang ang nagpapagalaw ng mga dahon. Pero maya-maya ay may narinig kaming tunog. Hindi yun malakas na tunog. Mahina lang ito sa katunayan. Pero sapat para mapatigil kaming apat. Ang unang pumasok sa isip ko ay parang tupa ang tunog nito. Mahaba na paos at may kakaibang panginginig sa dulo. Hindi ako sigurado kung paano ko yun nilalarawan pero hindi rin yun ang tunog ng kambing o baka at mas lalong hindi aso. Parang may taong sinusubukang gayahin ang iyak ng isang hayop pero may mali sa bawat pagbigkas nito. Napatingin ako kay Nathan. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasdan din ang bahaging yun. Halatang narinig niya din ang tunog. May tupa ba rito? Mahina niyang tanong. Umiling lang si Tita Liza at sinabing, "Bundok ito anak. Wala naman akong nakitang alagang hayop nila kanina." Matapos noon ay ilang segundo ang lumipas nang walang nagsasalita ni isa sa amin. Ang buong akala pa nga namin ay tapos na. Pero narinig ulit namin ang parehong tunog. Parehong-pareho ito. Pareho ng haba at ng tono. Para bang may pinindot na replay. Nang mga sandaling yun din ay naramdaman kong nagsipagtayuan ang mga balahibo ko. Hindi dahil sigurado akong may kakaiba kundi dahil wala akong maisip na normal na paliwanag. Tumingin ako sa paligid at nagmasid. Subalit wala akong nakitang gumagalaw sa likod ng mga halaman. Wala rin kahit aninong lumalabas. At ang nakakapagtaka, matapos tumigil ng tunog ay bumalik ang katahimikan. Subalit kakaiba dahil kahit ang mga kuliglig ay tila biglang nanahimik. "Baka usa lang?" sabi ni Mama kahit halatang hindi rin siya kumbinsido sa sinabi niya. Kuminga na nga lang kaming apat ng medyo malalim at ipinagpatuloy na lang namin ang paglalakad. Pinilit naming kumbinsihin ang aming mga sarili na baka ordinaryong hayop lang iyon dahil hindi naman namin nakita. Ilang hakbang pa nga ang lumipas nang marinig ulit namin ang tunog na iyon sa ikatlong pagkakataon. Subalit mas malinaw na ito ngayon. Parehong-pareho pa rin ang tunog na iyon. Walang kahit kaunting diferensya. Para bang may speaker na paulit-ulit lang nagpapatugtog ng iisang recording. At sa mga sandaling yun ay pumasok na rin ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay hindi na dapat kami magpatuloy. Gusto kong sabihin kay Mama na bumalik na lang kami sa cottage at kunin na lang ang gamot pagsikat ng araw. Subalit bago pa ako makapagsalita, biglang huminto si Nathan. Napansin kong nakatingin ito sa unahan ng daan at dahan-dahan ko namang sinundan ang tingin niya. At doon may isang tao. Nakatayo sa gitna ng pathway. Mga 60 metro ang layo noon mula sa amin. At dahil nga madilim, hindi ko agad maaninag ang mukha nito.
Ang una kong napansin sa kanya ay ang suot niya na kulay puti. Hindi lang basta puting damit kundi parang ang buong katawan nito ay nababalutan ng puti mula ulo hanggang paa. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng mga poste, tila bahagyang kumikislap ang tela habang tinatamaan ng liwanag. "May tao," mahina akong sabi. Wala ni isa ang sumagot sa mga kasama ko. Ngunit lahat kami ay nakatingin lang sa kanya. Sa ganoong oras, normal lang sanang may ibang bisita ring naglalakad. Pero may kung anong kakaiba sa paraan ng pagtayo niya. Hindi siya gumagalaw at hindi rin ito lumilingon sa paligid niya. Nakaharap lang siya sa direksyon namin na para bang kanina pa niya kami hinihintay. Lumipas nga ang ilang segundo at bago ito nagsimulang kumilos. 1, 2, 3 hakbang. Mabagal na hindi nagmamadali at hindi rin naliligaw. Diretsong-diretso ang lakad nito papunta sa amin. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang bigat sa sikmura ko. Hindi ko pa nakikita ang mukha ng taong yun pero hindi ko maipaliwanag kung bakit bigla kong naisip na sana huwag na lang siyang lumapit. At habang papalapit nga ang lalaking nakaputi, wala pa rin isa sa amin ang nagsasalita. Tila ba lahat kami ay napatulala sa nakita namin. Hindi ko alam pero parang lahat kami ay sabay-sabay na nawalan ng lakas ng loob. Hindi naman nagmamadali ang lalaking yun. Pare-pareho lang ang pagitan ng bawat hakbang niya. Para bang wala siyang pakialam kung gaano pa katagal bago niya kami maabutan. Dahil na rin sa liwanag na dala ng poste, ay unti-unti ko nang nakikita ang itsura niya. Matangkad ang taong ito. Siguro nasa 50 anyos o higit pa. Nakasuot ng puting long sleeves at puting pantalon na parang bagong laba. Ang kakaiba lang, kahit madilim at medyo maputik ang daan dahil umuulan ng bahagya noong hapon, wala man lang bakas ng putik ang mga suot niya. Malinis na malinis ang mga ito. Pilit kong sinisilip ang mukha ng lalaking yun pero parang ayaw mag-focus ng mga mata ko. Hindi malabo ang mukha nito dahil sa dilim pero ibang klase ang pakiramdam. Parang kahit anong gawin kong titig ay hindi ko mabuo sa isip ko ang itsura ng mukha niya. Nakikita kong may mga mata ito, ilong at bibig pero hindi ko matandaan ang hugis ng kahit isa sa mga yon. Ilang segundo pa ang lumipas nang bigla siyang nagsalita. "Hoy!" Malakas ang unang tawag niya. Napatalon kaming apat dahil sa gulat. Napatingin agad ako sa bibig niya pero wala akong napansing gumalaw. Baka dahil sa layo, sabi ko sa sarili ko. Baka hindi lang kita dahil medyo malabo ang paningin ko. Hindi nga kami nakasagot na apat sa sigaw niyang yon. Bagkus ay nagkatinginan lang kami at maya-maya ay nagsalita ulit siya. Medyo mas mahina na ang boses niya kaysa kanina. Hindi ko maintindihan ang eksaktong sinabi niya. Para bang may binabanggit siyang pangalan o may pinapagawa pero natatangay ng hangin ang mga salita niya. Habang nagsasalita siya ay tuloy-tuloy pa rin ang paglapit niya. Sa mga sandaling yun din ay napansin ko si Mama ay dahan-dahang humawak sa braso ko. Hindi yun dahil sa takot. Kilala ko ang hawak niyang yun. Yun ang paraan niya kapag gusto niyang sabihin na maging handa. Hindi rin maalis ang tingin ni Nathan sa lalaking papalapit. At kitang-kita kong namumutla na si Nathan, siguro dahil sa takot niya. "Mama!" Mahina niyang tawag kay Tita Liza. Hindi sumagot ang nanay niya. Nakatingin lang din ito sa lalaking papalapit. Muli na namang nagsalita ang lalaki. Mas mahina na naman ang boses niya.
Ngayon ay parang kalmado na ito. Hindi na ito pasigaw at ang mas nakakapagtaka, habang papalapit siya ay lalo namang humihina ang boses niya. Kayong dapat na mas lumalakas iyon kung normal na tao lang ang nagsasalita. Doon ko rin napansin ang isa pang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makakalimutan. Hindi talaga gumagalaw ang bibig niya. Ilang beses akong kumurap dahil ang inaakala ko ay namamalikmata lang ako ng mga sandaling yon. Pero sa bawat salitang naririnig ko, nakasara lang ang labi niya o bahagya lang na nakangiti. Walang galaw na tugma sa boses. "Umalis na tayo," halos pabulong na sinabi ni Mama. Walang tumutol ni isa sa amin. Bagkus ay dahan-dahan kaming umatras ng ilang hakbang nang hindi inaalis ang tingin sa lalaking yun. Akala ko titigil din siya. Subalit nagkamali ako. Pareho pa rin ang bilis ng lakad niya mula kanina. Hindi nagbago ito. Hindi nadagdagan ng bilis at hindi rin naman bumagal. At doon din ako ay tuluyan nang kinabahan. Hindi ko alam kung sino ang unang tumakbo pero sa isang iglap, sabay-sabay kaming apat na kumaripas ng takbo paikot sa susunod na cottage. Hindi ko na naramdaman ang pagod o antok. Ang nasa isip ko lang ay ang makalayo sa lalaking yun. Rinig na rinig ko pa ang mabilis naming paghinga habang tumatakbo sa sementadong pathway. Pagliko namin sa kanto ng cottage ay agad kaming yumuko sa likod ng konkretong pader. Halos hindi ako makahinga sa lakas ng kabog ng dibdib ko ng mga oras na yon. Wala pa rin nagsasalita ni isa sa amin at ang naririnig lang namin ay ang hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Lumipas pa ang ilang mga segundo at hindi ko na napigilang sumilip sa kanto. Naroon na siya. Eksakto sa kinaroroonan ng likuran na dinaanan namin, ilang sandali lang ang nakalipas. Nakatayo lang ito roon at hindi gumagalaw. At nakaharap ito sa direksyon namin. Hindi ko alam kung nakita ba niya kami o hindi, pero pakiramdam ko ay alam niyang naroon lang kami sa likod ng cottage. Napaatras ako kaagad. "Nasa kanto siya," pabulong kong sinabi. Halos hindi na makahinga si Nathan. "Sinusundan naman niya tayo?" tanong niya. Walang ni isa sa amin ang sumagot. Ilang segundo pa ulit ang lumipas bago ko ginawang sumilip muli. At doon ko nakita ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng gabing yon. Nagsimula siyang maglakad muli, diretsong papunta sa direksyon namin. Sa mga sandaling yun rin ay hindi na kami naghintay pa. Lalong dumikit kami sa pader ng cottage. Ramdam kong nanginginig ang kamay ni Mama habang hawak niya ang balikat ko. Hindi siya yung tipong madaling matakot pero noong gabing yun, doon ko lang nakita na kahit siya ay kinakabahan na rin. Halos 5 minuto kaming nanatiling tahimik. Walang ni isa sa amin ang gustong sumilip. Wala ring gustong magsalita at kahit ang tunog ng mga kuliglig ay tila bumalik na pero wala ni isa sa amin ang gumagalaw. Magalipas nga ang ilan pang mga minuto nang sa tingin namin ay sapat na ang oras. Si Tita Liza ang unang naglakas ng loob na tumingin sa kanto. Sa katunayan ay ilang segundo rin siyang nakatitig bago niya kami senyasan na wala na. Isa-isa kaming sumilip. Totoo nga, wala na ang tao sa daan. Tahimik ulit ang buong resort. Hanggang sa dulo ng pathway ay wala kaming nakitang puting damit o kahit anong gumagalaw. Para bang walang nangyari. Hindi na namin itinuloy ang pagpunta sa cottage nila. Sa halip ay bumalik na lang kaming 4 sa cabin namin at ikinuwento ang buong pangyayari kay Papa.
Inakala naming baka pinaglalaruan lang kami ng ibang bisita o baka may lasing lang na naligaw. Pero kinaumagahan, habang nag-aalmusal kami, nabanggit ni Papa ang nangyari sa isa sa mga maintenance staff ng resort. Tahimik lang itong nakinig at akala ko ay tatawanan niya kami. Pero ang isinagot niya ay hindi ko rin inaasahan. Ang sabi niya, "Hindi lang kayo ang unang nagsabi niyan." Napatingin kaming lahat sa kanya. Ipinaliwanag niyang may ilang mga bisita na rin daw sa nakaraan ang nagkwento tungkol sa isang lalaking nakaputi na nakikitang naglalakad sa resort kapag bandang 2:00 hanggang 3:00 ng madaling araw. Ang iba raw ay nakita lang ito sa malayo. Ang iba naman ay nagsabing tila sinusundan sila pero hindi naman sila nilalapitan. Nang tanungin ni Papa kung empleyado ba iyon o residente sa paligid, umiling lang ang lalaki. "Hindi namin alam kung sino yun, sir. Wala namang nawawalang tao dito at wala ring insidenteng naitala sa resort. Kaya ang payo na lang namin sa mga bisita, wag nang lumabas kapag madaling araw o kung hindi naman talaga kailangan." Pagkasabi niya noon ay ngumiti lang siya at bumalik na sa trabaho. Hindi namin alam kung sinadya ba niyang tapusin doon ang usapan o wala lang talaga siyang alam. Makalipas nga ang ilang sandali ay nagsimula na kaming mag-impake para umalis na sa lugar na yon. At habang pauwi kami noong araw na yon, paulit-ulit naming pinag-usapan ang nangyari habang bumabiyahe. Sinubukan naming isa-isahin ang bawat detalye. Pare-pareho kaming may iisang kwento. Pare-pareho naming narinig ang kakaibang tunog mula sa mga palumpong ng 3 beses. Pare-pareho din naming nakita ang lalaking nakaputi. At ang pinaka-nakakabahala sa lahat, pare-pareho rin naming napansin na tila hindi gumagalaw ang bibig niya habang nagsasalita. Hanggang ngayon, sinusubukan ko pa ring bigyan ng lohikal na paliwanag ang gabing yun. Posibleng may totoong taong naglalakad lang at nilalaro ng dilim ang paningin namin. Posible ring ang takot ang nagpadala sa mga detalyeng naaalala namin. Pero may isang bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Kung ordinaryong tao lang ang nakita namin, bakit pare-pareho kaming 4 ng napansing kakaiba? At bakit noong sumilip kami matapos maghintay ng 5 minuto, tila naglaho na lang siya sa isang daanang wala namang ibang likuan o pagtataguan. Simula noon, tuwing may nag-aaya sa akin na maglakad-lakad sa bundok o sa mga resort kapag madaling araw, lagi na akong tumatanggi. Hindi dahil naniniwala akong may multo akong nakita, kundi dahil minsan may mga bagay na mas mabuting huwag mo na lang alamin. Lalo na kung ang tanging kapalit ng kasagutan ay ang mawalan ka ng kapanatagan sa tuwing sasapit ang 2:30 ng madaling araw. Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ng kwento. Sana ay nag-enjoy ang lahat ng nakapakinig at kinilabutan rin kayo. At sa mga mangilaw dyan na may mga kwentong gustong ibahagi ay pwede nyo itong isend sa aming email na amangilawtales2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.